Gaboslo sungad kog ilong haw. Hala, kabalo manggid ko na gaboslo sungad ilong ko day. Silos ka lang siguro day kasi ilong mo hindi ganito haw. Tignan ko nga yung ilong mo day kung may boslo ang sungad mo haw. Hay simbak ko, gid palayo haw, ganda gid pala yung ilong mo haw. Ikaw na Inday Delilah, hindi mo pa pinatay si Gulayat haw. Namimintas ka pa ng kapwa mo Pilipina. Sana masaya ka sa buhay mo day haw. Da ay lagi paghilabot ang mga Bisaya haw, kasi ang mga Bisaya ay sakalam haw. Tintililin tin 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 tin. Maganda siya, basta wag lang kayo lumapit, baka masingot kayo. Kitang-kita ang kalooban. Hoy day, saan mo ba nakikita ang kalooban ko? Ay, alam ko na, sa ilong ko pala kasi nga, ang laki-laki ng butas ng ilong ko day. Well, tignan ko nga bi kung makikita ko ang kaloob-looban ko. Palakihin ko nga yung ilong ko. Nakita nyo ba guys? Yeah, makikita ko rin ang kaloob-looban ko hanggang dito. O, lalapit nga ako. Kita nyo no? Alam mo Daisy Santos at sa mga kababayan nating mga kagaya mo ng utak, alam ko naman na ang butas ng ilong ko ay malaki talaga. Hindi ko na nga yan pinagyayabang kasi batang-bata pa ako, alam ko na ang butas ng ilong ko ay malaki. Noong bata pa ako, ang ilong ko ay kinukutya na talaga ng mga taong kagaya mo. Hindi lang mga kagaya mo, pati din mga bata kinukutya ang ilong ko. Ang ilong ko daw, sinlaki ng universe. Sabi ko nga noon sa sarili ko, pag malaki na ako, magpaparituki talaga ako ng ilong. Kasi nga sa sobrang judgmental ng mga karamihang mga Pilipino sa ilong ko, nagiging insecure talaga ako sa sarili ko. So isang araw na naginip ako, ang napaniginipan ko ay si God. Sabi naman ni God, "Hoy Hilga, anong narinig ko? Magpaparituki ka daw ng ilong?" Sabi ko naman, "Oo God, kasi ito yung binigay mo sa akin eh." Sabi ko, "Ba't ganito ang ilong na binigay mo sa akin God? Hindi naman tama to." Sabi naman ni God, "Ikaw Hilga ha, wag mong questionin ang mga creation ko. At wag na wag mo ring i-judge and criticize ang sarili mong ilong. Kasi parang nagja-judge ka na rin sa akin." At sabi pa ni God, "Ginawa ko yung ilong mo kasi may rason ako para sa iyo, kaya ganyan ang ilong mo." Ay simula nun day, sabi ko sa sarili ko, hindi na talaga ako magpaparitoke sa ilong ko at hindi ko rin i-judge at criticize ang ilong ko. Kasi may plano pala si God, kaya ganito ang ilong ko. Tignan mo yung ilong ko, di ba? Malaki ang butas, no? Ginawa yan ni God para dubli daw ang masigop kong hangin. At saka, fresh air is good for you. Pero alam mo Daisy at sa mga kagaya mong tao, kahit gaano nyo ako i-judge or kukutyain ang ilong ko, huwag kayong mag-alala kasi hindi nga ako magpaparitoke. Alam ko na kung sino ako at sabi mo nga, nakikita mo yung kaloob-looban ko, dapat alam mo na rin kung sino akong pagkatao. Kaya nung nag-decide na ako na tatanggapin ko na yung ilong ko, na-realize ko na hindi na ako insecure sa sarili ko. Kaya, happy na talaga ako sa ilong ko ngayon. On top of that, maraming mga foreigner day na sabi nila, "Wow, Hilga, yung ilong mo super ganda talaga. Sana ang ilong ko ay ganyan." Sabi ko naman, "Totoo, foreigner, you like my nose?" They were like, "Yes, your nose is so beautiful." Pero ikaw, Daisy B, tignan ko nga yung ilong mo kung makikita ko ba ang kaloob-looban mo. Ay hala, ang gandang-ganda pala ni Daisy Santos. Kaya naman pala siya nagja-judge kasi yung ilong naman talaga niya ay sobra-sobra namang ganda. Oy, mas super ganda pa sa akin. Oh my gosh, Diyos mio, Inday. At ito namang isang babae na ang pangalan ay Ria Tolentino. Sabi niya, maganda din daw yung butas ng ilong ko. Tignan ko nga yung ilong niya, be. Uy, Diyos Mariosep, oh my God! Maganda din naman pala yung ilong niya. Pariho kay, Daisy Santos. O, kayo nang mag-best friend, day.